Paano kaya tinawag na islang lugar na to, sir? Talampas naman, tsaka anong meron dito at dinadayo ng mga turista? Yung hanging bridge na lusot-lusot na? We'll find out later. Hindi magandang katahimikan ito. Kayong dalawa, huwag apurado maglakad. Magmasid kayo. Sir, ang kapal naman ng usok dito sa daan. Amoy buhok na sinusunog. Parang may mali sa pakiwari ko. Alisto kayo. Sumasalubong sa atin ang usok. Sir, hindi ako makahinga. Nahihilo yata ako. Wala na akong makita. Huwag kang malikot. Steady ka lang dyan. Ray, masakit ang likod ko, sir. Nahihilo pa ako ng bahagya. Pareho lang tayo. Tigilan mong pagkislot. Lalo kang mahihilo kapag malikot ka. Sir, lumilindol yata. Parang umuuga ang lupa. Hindi lumilindol. Tumingin ka sa ibaba. Diyos ko po! Nakabitin pala tayo! Paano? Sino sila? Anong ginagawa nila? Malamang na sila nga ang mga katutubo dito. Parang sumasamba sila sa araw. Talikod ka. Kailangan natin makalabas dito. Hindi ko alam kung saan sina Di Guzman at Gabriel. Ayokong iparamdam kay Sir Luis na nagpapanik na ako sa sitwasyon namin na yon. Bahagyang tumalikod ako sa kanya nang ramdam ko ang matalis na bagay na humihiwa sa lubid na abakang nakatali sa aking mga braso. Hindi ko naman nalingon dahil nakahawak siya sa balikat ko. Gusto kong tanungin kung bakit hindi na siya nakagapos samantalang ako'y inaalisan niya. Hindi na muna ako nagtanong kung ano ang ginamit niya. Ang importante ay naalis na ang gapos namin. Ngayon ay may pagkakataon na kami makatakas sa mga katutubo ng isla. Kaya lang, bakit kami binihag? Saka bakit sa araw sila sumasamba? Yan ang mga tanong kong sinarili ko muna. Akma akong tatayo nang pinigilan ako ni Sir Luis. Nang humarap ako sa kanya ay hinipan niya ang aking mga mata. Dahilan upang kuskusin ko ito at naramdaman ko na lang ang mabilis naming pagbagsak sa ibaba. Nawasak ang pulungang kahoy at kahit masakit sa puwetan ay hinablot ako ni Sir Luis at mabilis na tumayo upang makaalis sa lugar na yun. Nabulabog ang mga katutubo. Dito ka lang sa tabi ko. Liksihan mong tumakbo, Lucas. Saan tayo pupunta? Sir, dumidilim na. Sa gubat. Bilisan mo. Wala naman tayong ibang pupuntahan kundi doon. Ang daming humahabol sa atin, sir. Oo. Hindo. Halika. Dito sa malalaking puno. Kumapit ka sa akin. Hindi nila tayo nakikita. Paano? Sir, may mga pangil sila. Oo. Nakikita ko. Mga aswang sila. Ang sibat na hawak ng nasa harap mo. Agawin mo. Kapitan, sir. Ngayon na! Saluhin niyo ang bahay ko! Ah! Hindi ko maitago ang pagtataka sa nakikita kong mga aswang na umuusok ang mga katawan sa mga tama ng baril ni Sir Luis. Kakaiba yata ang mga bala ng baril niya.
hindi pa rin ako makabawi sa pagkabigla ng mga aswang nang makaharap namin. May aswang pa pala sa panahong ito. Akala ko kasi mga kwentong bayan lang sila. Hawak ni Sir Luis ang manggas ng suot ng denim jacket at nagpatuloy kami sa pagtakbo sa masukal na gubat. Hanggang sa makarating kami sa tabing dagat. Mabilis na lumusong sa tubig si Sir Luis at sumisid. Ilang saglit pa ay umahon siyang may hawak na 2 katamtamang laking isda at ibinigay niya sa akin ang isa. Siya na may sinimulan ng kainin ang pumipiglas pang isda. Naintindihan ko ang ibig sabihin ng mga kilos niya dahil sundalo kami ay dapat malakas ang sikmura, lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Nanunuyo na ang lalamunan ko sa pagod kaya sinabayan ko siyang kumain. Kagatulon lang ang ginawa ko. Bawal masuka, lalo na sa harapan ng superior ko. Patuloy namin binaybay ang pampang ng dagat hanggang makita namin ang kuweba sa parting ito ng baybayin. Malalaki ang mga bato sa parting ito ng dagat. Pumasok kami sa bukana ng kuweba upang magpahinga. Paano mo nagawa ang lahat ng iyon, sir? Ang alin? Ang may baril? Siyempre nagpapanggap tayong turista. Kaya ang baril ko nakalagay sa loob ng boots ko. Magazine dito sa kabila. O ano pa? Ikaw, nasaan ang baril mo? Nandito rin, sir, sa binti ko. Hindi yun, sir eh. Paano mo nagawang maging parang hunyango? Nang kumapit ka kanina sa puno, kita kong kakulay natin ang puno. Kaya hindi tayo nakita agad ng mga aswang. At saka parang hindi ka napapagod. Hyper ka pa din. Ah, yun ba? Dahil sa training. Oo, nalimutan mo na ba? Sa training? Parang wala naman kayong itinurong ganong teknika. At saka, ibang klase yata ang bala ng baril mo, sir. Nasusunog ang mga aswang na tinatamaan mo. Nagkataon lang na silver bullet ang inilagay ko sa magazine. 4 kasi reserba ko. Yung isa naman tungstens. Teka, may papalapit ah. Marami sila. Huwag kang kikilos ng alanganin. Baka tuluyan nila tayo. Sir, ang daming sibat na nakatutok sa atin. Anong... Umahin lang muna tayo. Parang ipinain namin ang sarili sa kalaban, Sir Jupiter. Ang akala ko ay nakalayo na kami pero hindi pala. Napapaligiran kami ng mga katutubo. Hindi kami nanlaban dahil alam kong iniisip ni Sir Luis na hindi kami sasantuhin ng mga ito. Handa din naman ako kung sakaling magbibigay ng hudyat si Sir Luis pero mas pinili niyang maging bihag kaming muli. Maaari daw na ito maging daan para mahanap pa ang 2 naming kasama at mabigyan ng sagot ang paghahanap sa nawawalang mga turista. Pero sa naranasan namin kanina ay posibleng ganito rin ang inabot nila. Ipinagtutulakan kaming pinapasok sa loob ng kuweba. Para itong isang kongregasyon sa aking pakiwari. Habang papasok kami ay umaalingasaw ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman ng hayop. Maliwanag dito dahil sa mga nakasinding sulo. Isang malakas na palo ng puno ng sibat ang tumama sa aming alak-alakan. Dahil sa sakit ay napaluhod kami sa harap ng parang altar. Meron itong 3 baitang, pero madilim ang altar kaya hindi ko maaninag kung ano ang naroroon. Ikinagagalak ko ang inyong pagdating dito sa isla. Hindi na mahihirapang maghanap ng alay ang aking mga tagasunod dahil kayo na mismo ang lumapit sa amin. Kayong mga tagalabas ng isla ng mga sakim at mapagsamantala ang nagtulak sa amin para gawin ito sa inyo. Nagkakamali ka. Hindi kami pumunta dito para pagsamantalahan kayo o gambalain. Hangal! Pare-pareho lang kayong lahat ng mga pumapasok dito. Sinasamantala ninyo ang kainosentehan ng mga babae dito. Ang mga babaeng katutubo ay para lamang sa mga lalaking katutubo. Higit doon, lahat kayo ay magnanakaw. Ninanakawan nyo kami ng mga perlas at mga batong hiyas na palamuti sa katawan ng mga taga dito. Hindi namin kailangan ng mga sinasabi mong perlas o mga batong hiyas na yun. Lalong hindi kami interesado sa mga babae dito. Naparito kami para makita ang ganda ng isla. Kung ano yung pinagmamalaki ng lugar na ito at dinadayo ng mga turista, iyon ang sinadya namin dito. Sinungaling! Pareho lang kayo ng mga naunang pumunta rito. Iisa lang ang gusto ninyo.
ang yaman ng isla. Kayo ang sumisira dito sa aming sagradong lugar. Winawasak ninyo ang aming tirahan, ang mga bundok, sa paghahanap ninyo ng yaman. Hindi yon. Nagkakamali ka. Ang hinahanap namin dito ay ang mga nawawalang turista. Sindihan ng sulo sa altar. Pagmasdan ninyong mabuti. Sila ba ang hinahanap ninyo? Diyos ko! Anong ginawa ninyo sa kanila? Mga wala kayong awa! Mga halimaw kayo! Diyos ko, bakit nyo nagawang pugutan sila ng ulo? Wala kayong mga kaluluwa! Mga ayop kayo! Nakahangilo ang sinapit ng mga turistang nagpunta dito. Nasuka ako kahit anong pigil ko. Kinilibutan ako sa nakikita ko ngayon. Mga ulong pugot na nakatarak sa mga sibat at nakahanay sa kanilang altar. Ang iba ay mga bungo na. At ang karamihan ay inuuod na. Maging ang dalawa naming kasama ay naroon na rin sa unang hanay. Ibig sabihin, sila ang mga bagong dating. Inihanda ko ang aking sarili. Hindi ako papayag na matutulad sa kanila. Ito na ang sagot sa mga tanong kung bakit hindi na sila nakakabalik pa. Iniaalay sila sa kanilang Panginoon. Pero sino nga kaya ang kanilang Panginoon? Yung araw na sinasamba nila kanina? Napaka-weirdo ng kanilang paniniwala. Pero may mga sinabing kayamanan at pagwasak ng kanilang tahanan ng boses na ayaw magpakita ng harapan. Kung iisipin may katwiran ang nagsasalita, pero hindi makatwirang ituring ang lahat ng turista, ay iisa ang hanga dito. Ang pinakamabigat ay ang paghatol nilang pugutan lahat ng pumupunta dito. Lumabas ka! Magpakita ka sa amin, duwag! Humanda ka. Malabang na tayong isusunod nilang iaalay sa Panginoon nilang Diablo. I will cover you hanggang mailabas mong baril mo. Understood? Got it, sir. Kanina pa ako nakahanda, sir. Alam ko sa ganito mauuwi. Sa iri ng kanilang dugo, ialay sa akin ang kanilang ulo. Kunin ang kanilang utak. Ngayon na, Lucas! Siguraduhin mong sa ulo ang tama! Copy that, sir! Mga hunghang kayo! Nguyain mo ang bala ko! Lucas! Yuko! Ha? Muntik na ako dun, ah! Talasan mo pang mata mo! Sir! Dapa! Last shot! Naubos din sila! Lumabas ka ngayon! Duwag ka! Bakit ayaw mo magpakita ngayon? Labas! May tumakbo palabas. Tama na. Wala nang lalabas yan. Dahil nasa labas na. Bilis! Habulin natin! Nagmamadali kaming lumabas ng kuweba para habulin ang sinasabi ni Sir Luis. Pagdating namin sa bungangan ng kuweba ay nakahinga ako ng maluwa. Nawala ang masangsang na amoy, ngunit pakiwari ko ay nakadikit na iyon sa aking ilong. Nakita namin na lalaking nagmamadaling umakyat sa malalaking bato. Maingat kami sumunod ngunit sadyang mabilis siya. Nang masikatan ng liwanag ng buwan, ay napahinto siya at nilingon ng kuweba. Parang pamilyar ang figurang iyon sa akin. Hindi ko lang siguro alam kung saan ko siya nakita. Sa pakiwari ko'y may kamukha siya. Nasundan namin siya hanggang sa makatawid na siya sa hanging bridge at mabilis na sumakay sa kotse at humarurot ng patakbo. Ang bilis ah! Mabagal kasi tayo kaya hindi natin inabutan. Sorry, sir. Pagod na talaga ako eh. Okay. Kailangan natin bumalik sa kuweba. Ha? Sir, baka pagdating natin doon, mas marami pa mga katutubong naghihintay sa atin. I don't think so. Kailangan natin makunan ng larawan ng mga biktima para masarado ang kasong to. Isa pa, kailangan natin silang ilibing sa labas ng kuweba. Saan naman tayo kukuha ng camera, sir? Hindi nga natin alam kung saan nila dinala mga gamit natin. Yung camera ko nasa bag. Well, I have here. Kaya nga may belt bag, di ba? Lagayan ng mga importanteng gamit. Inilibing namin ang mga ulo ng biktima sa ilalim ng malaking puno malapit sa dagat. Dahil wala kaming gamit na panghukay ay tinabunan namin ang mga patong-patong na bato.
Nang makabalik kami sa kampo ay gumawa ng report at naisarado ang kaso. Ngunit sadyang may mga taong mahirap pigilan kahit na may babala. Dahil ayon sa informant ay meron pang nakikitang pumupunta doon. Nang hingi ako ng bakasyon dahil hindi ako mapanata. Habang nag-iimpake ako ng mga gamit, ay hindi mawala sa isip ko ang figurang lalaking hinahabol namin ni Sir Luis sa isla. Pilit kong kinakalimutan ito sa aking isipan pero paulit-ulit na bumabalik. Nagpapaalam na ako sa mga kasama sa barracks nang isang pamilyar na boses ang naririnig kong nag-aapura si Sir Luis. Sir, sigurado kayong sa amin kayo magbabakasyon? Paboboring ka lang sa amin eh. Walang espesyal doon. Maliban sa bukirin at sapa. Okay lang. Exciting nga yun eh. Sa amin kasi dagat lang. Mas nakaka-boring doon. Teka lang, parang ayaw mo yata akong isama sa inyo ah. Tsaka we're off duty. Kapag tayo-tayo lang, wala nang sir. Luis lang, okay? Oh, okay. Hindi naman sa ayaw ko, sir. Ay Luis, hindi mo ba namimiss ang parents mo at sa amin ka magbabakasyon? Miss ko din sila, syempre. Kaya nga nagpadala ako ng telegrama na doon sila pumunta sa inyo. Para doon kami magbabakasyon. Tsaka, kakailanganin mo ako doon. Ha? Sa amin, sir? Bakit sa amin? Mamamanhikan kami sa inyo. Mamamanikan? Kanino? May pakakasalan kayo na taga sa amin? Oo. Ikaw. I'm just kidding. Ako? Nadisgrasya na. May alam na yata si sir. Oo, matagal na. Don't worry, as you see. You gain respect from us. And we're saluted to your courage, regardless of your sexuality. Your preference. Alam ng buong kampo kaya sobrang hanga kami sa'yo. Hindi lang bilang sundalo, kundi bilang isang nurse din. Para akong nabunutan ng tinig sa lalamunan nang sabihin ni Sir Luis na alam na ng lahat na isa akong si Lahis. Medyo discreet lang. Hindi ko alam kung maiiyak pa ako o tatawa ng malakas dahil sa naging pagtanggap nila sa katauhan ko. Nirespeto ko kasi una ang sarili ko. Sa buong panahon ko sa serbisyo, pinilit kong maging straight at kahit masakit na sa lalamunan ng pag-modulate sa boses ay ginawa ko wag lang ako mabisto. Bata pa lang kasi ako ay malamya na akong kumilos, madalas akong tinutokso. Pero isang tawag nila sa akin ng kunwari ay nagagalit ako pero wag ka. Kinikilig ako ng lihim ng tawagin akong Darna. Kaya na makatapos ng nursing ay pinilit kong makapasa sa military para mapatunayan ko sa lahat na kahit ganito lang ako ay pwede rin akong ipagmalaki. Sa totoo lang ipinagmamalaki ako ng tatay ko. Kasi nga kahit Darna ako ay lagi ko siyang binibigyan ng dahilan para maipagmalaki ako. Hindi ko ipinagyayabang ang mga achievements ko. Kaya heto na nga, nakilala ni Sir Luis ang aking pamilya. Ay mabuti naman at naisingit mong magbakasyon na lang. Akala ko nalimutan mong daan pa uwi ah. Sir Luis, maigi at sumama ka dito sa amin. Luis na lang hutay. Opo. Kauwi ko lang naman din po kasi sa amin kaya po nagpresenta na akong sumama dito kay Lucas. Para maiba naman. Maganda daw po kasi dito sa inyo. Hoy ate, mamaya na yan. Halika na dito. Parang hindi mo naman ako na-miss eh. Nandiyan na. Iniinit ko lang tong paborito mo. Nagpakatay kasi ng kambing si tatay kahapon at dito nagpulong yung mga opisyal ng baryo. Sa susunod na linggo na ang piyesta dito sa atin. Kaya sakto ang bakasyon yung dalawa. Oh, heto nang mainit na papaitan. Kumakain ka ba nito, Sir Luis? Luis na lang, Ma'am Celia. Siyempre naman, bango ah. Okay, Luis. Sally na lang. Paborito to ni Lucas. Brain booster to para sa kanya. Siguro kasi maanghang. Maiba ako. Total naman ay mga sundalo kayo. Si Sally naman alam na ito. Hindi naman siguro kabastos ang pag-usapan habang kumakain tayo. May mga nawawalang mga babae. Karamihan sa kanila ay mga dalaga. May mga nakukuha nating bangkay na mga lalaki sa iba't ibang dako ng bayan. Pero nakapagtataka lang, kinukuha ang mga utak. Ang mga bangkay may kagat sa batok at simot ang dugo sa katawan.
May mga nagsasabing baka aswang daw ang may gawa. May napabalitang aswang noon pa. 2 dekada na ang lumipas. Ayon sa mga matatanda, lahing nagmula pa sa mabundok na lugar ang napadpad na aswang dito. Nasamid ako dahil sa sinabi ni tatay at muntik ko nang maibuga ang kinakain ko. Tinapik ako sa balikat ni Sir Luis upang hindi makahalata sina tatay at ate. Na kami nga mismo ay nakaharap ng mga aswang na kinukuha din ang utak ng biktima. Hindi pa kami nakakatapos kumain ay may dumating na tanod ni tatay upang ipaalam na mayroong bangkay na nakita sa sementeryo. Sumama kami ni Sir Luis para makita ang bangkay. Marami ng tao ang naroroon nang dumating kami. Ayon kay tatay, hindi residente sa amin ang biktima at malamang na itinapon lamang doon ang bangkay. May kagat ng matutulis ng ngipin na bumaon sa batok ng biktima. Kinuha ang buong utak niya. Kapareho to ng mga biktima sa isla. Kung ganon, may mga aswang nga dito sa bayan namin. Huwag muna nating galawin ang bangkay. Hintayin dumating ang mga otoridad. May nakakita ba sa inyo sa nagtapon dito? Wala po, Kapitan. Wala po. Wala po kami nakita. May mga bakat din ng mga matulis na kuko ng pagkahawak sa braso itong biktima. Tuyo na pong mga sugat sa ulo. Kagabi pa po ito napatay. Hindi maganda to, sir. May kaugnayan kaya ito sa nangyari sa isla? Oo, malamang. May pattern ng mga biktima. Alam kong kaya ka umuwi dahil may kutob kang ang hinabol natin sa labas ng kuweba. Ay taga rito, hindi ba? Paano nyo nalaman yan, sir? Sa bahay na natin pag-usapan. May taingan lupa. Matalas ang pakiramdam ni Sir Luis. Bawat kilos at pananalita ko ay nababasa niya. Nawiwirduhan na ako sa kanya pero binabaliwala ko na lang. Nang makuha ang bangkay ay diretso na kami sa bahay. Isang puting kotse ang nadatan namin sa tarangkahan ng bahay. Mabilis ang kabog ng dibdib ko kaya nagmamadali akong bumaba at pumasok upang makita kung sino ang may-ari ng sasakyan. Sa pagkabigla ng kausap ni ate ay lumingon ito sa pintuan. Parang napako ang aking mga paa sa aking kinatatayuan. Pero mabilis naman akong nakabawi sa pagkabigla nang akbayan ako ni Sir Luis. Hoy, Lucas! Ano nangyari sa'yo dyan para ka nakakita ng multo? Okay, salamat. Ha? Wala ate. Kaninong kotse ang nasa labas? Ang ganda. Kay Don Crispin yun. Nagpadala ng bulaklak. Sino naman ang isang yon, anak? Driver po ni Don Crispin, tay. Talagang ayaw sumuko ng doon na yun, ano? Halagang hindi ko kursunada ang karakas ng hasenderong yon kahit mayaman pa siya. Wow! Sweet naman pala ng nobyo mo, Selly. Sana hindi pa. Naku, hindi ko nobyo yon. Matagal lang nanliligaw, pero kahit ilang beses ko nang binasted, makulit pa rin. Oh, I see. Akala ko, nobyo mo na. Salamat naman at may pag-asa pa talaga. May sinasabi ka ba, Luis? Ha? Wala. Sabi ko, nauuhaw ako. Kuha muna ako ng tubig sa kusina. Bakit naman po tayo ayaw nyo kay Don Crispin? Wala akong tiwala sa hilatsa ng Crispin na yon. Siya pa, ayon sa dating driver niya na nakatira sa kabilang ibayo. Maraming babaeng inuuwi yung gabi-gabi. At yung ina daw ni Don Crispin ay matapobre. Ang mga katulong sa bahay kulang na lang hindi pa kainin. Ang mga trabahador naman sa sakahan ay nagrereklamo din. Hindi daw sila makabali man lang. Makukuha lang ang pera nila kapag naani ng mga palay na tanim. Sa mga sinabi ni tatay ay nagkatinginan kami ni Sir Luis. Nagkakaintindihan kami. Habang nagsasalita si tatay ay parang nagsasalita din si Sir Luis sa aking isip. Kaya nilingon ko siya at tumango na lang. Ibig sabihin ay mayroon siyang kakayanang mag-usap kami sa aming isipan. Isa itong telepatya o mental telepathy. Isang tanod ng baryo ang dumating kasama ng 2 konsehal para ipagbigay alam kay tatay na dumating na sa plaza ng baryo ang grupo na naglalagay ng peryahan dahil sa susunod na linggo ang piyesta.
Ganito dito sa amin. Sa tuwing sasapit ang piyesta ay nagkakaroon ng perya at Ferris wheel. Gusto sanang ikansela ni tatay dahil sa sitwasyon ng baryo ngayong may mga gumagalang aswang at nagkakawala ang mga babae. Pero huli na dahil matagal nang nakabook ang perya sa baryo. Tay, hindi po ba mas delikadong paglalagay ng perya dito sa atin ngayon? Tsak na sa gabi ang operasyon ng peryahan. At gabi magpupuntahan ng mga tao sa plaza. Naisip ko na yan. Pero magbabayad naman ang baryo sa danyos kung kakansilahin ko. Pero naisip ko din na pwedeng maging daan ito para mahuli ang mga salarin. Ano sa tingin niyo? Tama po. Pagkakataon para mahuli ang mga salarin sa pagkawala ng mga babae dito. Tsaka po, maaakit ang mga gumagalang aswang dahil maraming pupuntang tao doon. May punto kayo. Baka magandang pagkakataon ito upang malutas sa mga kasong yon. Dapat lang siguro, magkaroon ng mahigpit na pagbabantay ang mga kalalakihan dito sa atin sa panahon ng operasyon ng perya lalo na sa gabi. Tama. Magpapatawag ako ng pulong ngayong hapon para makabuo tayo ng plano. May pabor lang sana ako sa inyong dalawa. Sana pumayag kayo. Napuno ng ingay ang plaza dahil sa dami ng mga taong nag-oosyoso. Nakalatag din ang mga tanod ng baryo pati ang kalalakihang voluntaryo ay kasama namin sa pagraronda. Dahil sa napapabalitang mga aswang ay handa ang lahat. Isa sa malaking tulong na ginawa ni Sir Luis, ang mga itak na pinahiran niya ng langis ng sinunog na bawang na ayon sa kanya ay kayang sumunog ng aswang sa sandaling masugatan nito. Mga palasong may tinik ng suha sa dulo na ibinabad sa langis ng bawang. Nakapwesto kami ni Sir Luis sa tapat ng Ferris wheel. Nang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Kasabay ng mga pagaspas ng naglalaki ang animoy paniking dumarating. Nagsisigawan ng mga nakasakay dito. Mabilis ang naging pagkilos namin at pinahinto ni Sir Luis ang makina ng Ferris wheel upang maibaba ang mga nakasakay. Nahawi ang mga taong naglalaro sa perya. Nagpulasan kung saan-saan na tanging natirang nakatayo ay kaming mga nagrondang may armas. Nang lumapat ang kanilang mga paa sa lupa, ay natiyak naming mga aswang sila. Diyos ko! Anong nilalang ang mga ito? Walang magpapanik! Sa ulo at sa pusong banat. Huwag kang mag-aaksaya ng bala. Oo! Pero ang dami nila! Ibang klaseng aswang ang mga ito! May pakpak ng paniki at katawan ng tao! Parang mga lobo yata sila! Mga kasama! Sugod! Mga hangal kayo! Tikman mo ang balang ibinabad sa sili at bawang! Naubos din. Ayun! May tatakas pang isa! Nakalipad na! Akin ang isang sipot na yan. Saluhin mo to! Anak ka ng tatay mo! Tinamaan mo, Luis! Ayun! Bumagsak! Habang nagliliyab ang mga napaslang na aswang, parang gusto mangatog ng tuhod ko. Sa buong panahon ng serbisyo ko ay maraming laban na akong hinarap, ngunit ang laban sa mga aswang ay kakaiba. Mula sa kanilang mga itsura at amoy ay kinikilabutan ng sinumang makakita. Ngunit kailangang matatag, malakas at mas matapang ako. Iba-iba ang itsura nila. Mula sa mga hindi katangkaran, may mahabang pangil at matatalas na kukong gaya ng mga aswang sa isla, hanggang sa mga katawang tao at mukha ng lobo na may pakpak na gaya ng sa paniki. Nag-e-evolve yata ang mga halimaw na ito. Kayo, anong gagawin niyo sakaling makasalubong mo sa daan ang mga kakaibang elementong gaya nila? Samahan niyo pa kami hanggang sa dulo para malaman niyo rin kung paano nalutas ang kasong ito. Dahil doon ay pinag-igting pa ang pagbabantay sa buong baryo. Magdamag kaming nagbantay hanggang sumikat ang araw saka nagpahinga. Ginising lang kami ni Ate Celia para kumain ng tanghalian. Lucas? Luis? Bangon muna kayo, kakain na tayo. Shelly! Walang sasagot dyan, anak. Nandun sila sa kubo, nakatulog ang dalawa. Ganun po ba? Sige po, puntahan ko na lang sila doon. Mabuti pa nga at makakain na muna tayo bago sila umidlip uli.
Good noon mga sir, kain muna tayo. Lunchtime na oh. Bakit naman dito kayo natulog? May kwarto naman kayo. Good nun din, Sally. Presko kasi dito kaysa sa kwarto. Ano ba naman yan, te? Ang ingay mo naman. Kaiidlip ko pa lang eh. Kumain muna tayo. Pagkatapos matulog uli kayo. Sumunod na kayo. Ay, naku. Ano ba naman to kung ano-anong pumapasok sa isip ko? Kain muna. Relax, Celia. Naku, iba na to. Kinakausap ko na sarili ko. Umiiral na naman ang kawirduhan ko. Biglang nagsasalita sa isip ko si Sir Luis. Habang nagiinat ng nakapikit pa, lahat ng sinabi ni ate ay parang kaharap ko siyang nagsasalita. Natawa ako ng malakas sa sinabing totoo naman ang mga sinabi ni ate. Hindi nagsimulang kumain sina tatay at ate hanggang hindi kami nadulog sa mesa. Hindi makatingin si Ate Celia kay Sir Luis kahit nakashirt na ito. Kaya nagsimula akong manukso. Single and available. Ready to mingle siya, ate. 28 years old at valedictorian sa batch niya sa military. Presently ranked as Chief Master Surgeon. Ha? Ano ba sinasabi mo dyan? Kumain ka nga muna dyan. Nananaginip ka pa yata eh. Maghilamos ka muna kaya. Nagilamos naman po, Ma'am Celia. Sinasagot ko lang ang mga tanong mo kanina. Para naman kapag manligaw siya, hindi mo natatanungin pang mga yon. Puro ka talaga kalokohan eh. Kumain ka na nga lang dyan. At mamaya samahan mo ako sa palengke. Sama ako. Sasamahan ko kayo. Wala ka bang klase ngayon? Sarento, Sabado ngayon. Pahinga naman. Ay, oo nga pala, sorry. Anong oras tayo aalis? May gusto din akong bilhin sa palengke. Kay Sir Luis iniabot ni tatay ang susi ng owner jeep. Ibig sabihin siya ang pinagkakatiwalaan ni tatay na magmaneho. Marami pa ring tao sa palengke kahit tanghali na. Pumasok kami sa talipapa upang mamili ng isda nang aksidente kong masagi ang bag ng babaeng sosyal na nakasalubong ko. Sa tansya ko ay nasa 50 na ang edad. Nilingon niya ako at matalim kong tumingin. Humingi ako ng paumanhin, ngunit inirapan lamang niya ako. Meron siyang kasunod na 2 lalaki na palagay ko ay mga alalay. Parang mga robot kung kumilos at walang mga ekspresyon ng mga mukha nito. Binaliwala ko na lamang at patakbo kong sinundan sila ate. Matapos naming mabili ang lahat ng mga nasa listahan ni ate, ay bumalik na uli kami sa parking area. Hindi ko inaasahan na makikitang muli ang babaeng nasagi ko sa loob ng talipapa. Pero hindi ko inaasahan ang magaspang na asal nito. Sa inyo ba ang karag-karag na sasakyang ito? Ialis mo nga yan bago ko ipasunog ang basura na yan. Wow! Sa amin nga po. Bakit? Ano bang problema ninyo sa basurang sasakyan namin? Manang? Sinong manang? Ano nga kala mo sa akin? Hukluban para tawagin mong manang? Ialis mo nga ang basurang jeep na yan at wala nang madaanan ang kotse ko. Madam, malawak po ang parking area. Pwedeng umabanti kayo at ayun po oh. Sa direksyon ng parking ay doon sa kaliwa ang labasan ng lahat ng sasakyan. Isa pa, nasa ayos ang pagkakapark ko. Akala ko kapag saucy may manners. Meron din palang pachusi kaya walang manners. Ay nako. Wait lang bro. Atras lang ho ng gwapo kong bayaw ha. Manang. Lumabas tuloy ng bigla ang naturalesa ko ng mga sandaling iyon. Nagpigil sana ako pero hindi ko maintindihan at sobrang taray naman ni Manang sa amin. Hindi ko siya kilala. Dahil siguro matagal din akong nawala dito sa amin. Pero ang lalong nagpainit ng panahon ng mga oras na yon ay ang pagsulpot ng taong hindi ko inaasahang makita. Ano bro ha? Baka manghiram ka ng mukha sa aso, kumag ka! Tama na yan, Lucas. Iatras mo na lang, Luis. Saka na lang natin ikarga ang mga pinamili natin. Huwag na lang tayo makipagtalo. Mukhang mangkukulang pa naman ng babaeng to. Sally. Mom, what's wrong? Gosh,
Anak pala ng mangkukulam na to, ang kumag na to, na mukhang aswang. Bagay kayo mag-ina. There you are. Etong mga hampas lupang ito nangangatwiran pa. Ipinapaalis ko kasi itong basurang sasakyan nila. So, kilala mo pala ang babaeng to. Ma'am, enough. Sally, pasensya ka na sa mami ko. Mainit lang ang panahon, kaya mainit lang ang ulo niya. Excuse me. Sally, let's head out. Upang maputol ang tensyon, ay mabilis na inakbayan ni Sir Luis si ate at pinasakay sa jeep para makaalis kami sa parking area. Hindi naman sinaway ni ate si Sir Luis at mabilis na sumunod sa sinabi nito. Matalim ang mga tinging ipinukol ni Crispin kina ate at Sir Luis. Walang nagsasalita sa amin, pero nag-uusap kami ni Sir Luis sa isip. Para mabawasan ng tensyon, ay huminto kami sa tapat ng tindahan ng mga pasalubong sa gilid ng highway. Nag-iya si Sir Luis na kumain ng halo-halo dahil sinabi kong paborito ni ate yon. Wow! Ang laki pala ng baso ng halo-halo dito sa inyo Puno ng sangkap. Parang mawiwili yata akong kumain dito Yes, correct ka, sir. Hindi lang malaking baso, masarap pa, di ba ate? Oh, bakit nag-iba yata ang mood mo, sister? At ngiting wagi ka, ha? Uy, ikaw Lumalabas yata ang pagiging darna mo eh. Baka mailang bigla si Luis sa'yo niyan. Ay nako, don't worry sis. Knows nilang lahat sa kampo, pero wag mong ibahin ang topic ha. Bakit ngiting para kang tumama sa sweepstakes, Bear? Wala lang. Natatawa lang ako kasi akalain ko bang yun ang ina ni Don Crispin? Mata pobre. Akala naman niya kagandahan siya. Sayang naman. Klase tingnan mula sa kanyang kasuotan pero low class ang asal. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Mukhang mayaman Well, oo. Kanilang malaking bahay na puti na nasa gitna ng malawak na manggahan. Pag-aari nilang malawak na taniman ng tubo at palay. Kaya lang maraming trabahador ang umaalis sa kanila eh. Tama lang palang iwan sila ng mga trabahador, no? Masyadong maliit yung tingin nila sa kapwa. Nakakatawa ang palalait niya, pero hindi naman kami tinablan. Dahil hindi naman kami kagaya ng sinabi niya. Habang kumakain kami ay napansing kong panay ang sulyap ni Sir Luis kay ate. Si ate man ay ganun din kapag nakayuko si Sir Luis. Dahil nasa gilid ng kalsada ang kainan ay maraming sasakyan ang nagdaraanan. Marami din ang mga naglalakad na paraot pa rito. Malapit na naming maubos ang halo-halo nang makarinig kami ng nagsisigawan. Lumabas kami sa bahay kubo upang malaman ang nagaganap. Ayon sa mga nakakita ay isang kotseng puti ang huminto at sa pilitang isinakay ang dalawang naglalakad na babae. Mabilis kaming sumakay sa jeep upang habulin ng kotse. Mabilis na nagmaneho si Sir Luis at halos paliparin na ang sasakyan. Matalas ang kanyang mga mata at natuntun niya ang dinaraanan ng kotseng hinahabol namin. Naabutan namin ito sa gilid ng abandonadong kiskisan ng palay.
Sa nakita kong aktibidad ng mga aswang kahit araw ay umaatake sila. Kita ko ang takot sa mga babaeng nailigtas namin sa kamay ng mga aswang na yon. Kaya lang, kung gusto nilang kainin ang mga iyon ay bakit hindi nila isinagawa bago pa kami dumating? Kung tutuusin ay kaya nilang lapain ang mga yon. Natakot tuloy ako para sa ate ko. Pero sanay kami sa judo at arnis dahil tinuruan kami ni tatay noon. Kasali nga sana siya noon sa division competition bilang delegado ng universidad nila. Kaya lang namatay ang nanay namin sa sakit sa puso. Si tatay naman ay sinisisi ang sarili at iniwan ang kanyang trabaho mula noon. Dati kasi siyang hitman o assassin ayon sa kanya. Iniisip niyang karma ang pagkamatay ni nanay. Inihatid namin ang 2 babae sa bahay nila na nangangatog pa rin sa takot. Ipinagbigay alam namin sa mga otoridad sa bayan ang nangyari upang maging alerto ang mga may kapangyarihan. Alas 5 na ng hapon na makauwi kami. Ngunit hindi namin inaasahang may bisitang naghihintay kay ate, si Crispin. Ay, nariyan na pala kayo. Kanina pa may naghihintay sa'yo, Shelly. Mana po, tay? Oh, Crispin, napasyal ka. Ano po, tay? Sweetheart, baka gusto mo akong ipakilala sa bisita natin. Ah, sorry sweetheart ha. Si Crispin pala. Nakita mo na siya kanina sa palengke kasama ng mami niya, di ba? Si Luis, boyfriend ko. Boyfriend? Napakabilis naman yatang ma-develop ng dalawang to. Parang Kodak ha? Tay, mano po? Kuya Luis, diretso na natin sa kusina mga pinamili natin. Wow! Galing umarte ng mga to ha. Parang totoo na nga. Crispin, excuse lang ha. Diretso lang muna namin sa kusina mga pinamili namin mga hampas lupa. Gagawa lang kami ni Lucas ng garlic chili oil. Mura kasing bawang kanina kaya bumili kami ng marami. Ipapatikin ko sa'yo mamaya. Masarap gumawa nun si Lucas. Mula sa kusina ay nakasilip kami ni Sir Luis sa salas at kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Crispin. Halatang galit ito nang marinig niyang magnobyo na sila Sir Luis at Ate Celia. Ewan ko naman kay Sir Luis at bakit niya nasabi ang tungkol sa bawang. Kesyo gagawa kami ng garlic chili oil. Sa isip ko inuutusan ako magpitpit ng bawang at nangangamoy ito hanggang salas dahil hinihipa ni Sir Luis. Matagal ko nang naisip na baka may anting-anting siya. Samantala, napansin ko naman si Crispin na panay ang kuskos sa kanyang ilong. Ayos ka lang ba dyan, Crispin? Bakit nga pala kayo hinapon sa palengke, anak? Nako, tay. May 2 babaeng tinangay na mga lalaki na kasakay sa kotseng puti. Mga aswang ho pala, tay. Mabuti na lang, nailigtas naman ni na Lucas at Luis. Napati nila yung mga aswang. Sa palagay ko kasama niya namang umatake sa plaza kagabi. Aswang? Napatay na naman? Oo. Bakit parang galit ka dahil napatay yung mga aswang? Di ba dapat masaya ka't nasusugpo sila? Siyempre, mainam nga at napatay sila. Kasi nagunguha pala ng mga babae. Anyway, I have to go. Babalik na lang ako some other time. Nagmamadaling nagpaalam si Crispin. Bumalik kami sa salas ni Sir Luis na may dalang kape. Noon ko siya tinanong sa mga weirdong eksena na naganap kanina lang. Humingi siya ng pauminhin kay tatay at ate dahil sa pagpapanggap niyang nobyo ni ate. Ang akala ko ay magagalit sila sa ginawa ni Sir Luis ngunit kabaliktaran na ang inaasahan ko. Natuwa pa si tatay dahil ayaw nga niya kay Crispin para kay ate. Pero si ate parang teenager nagpapakyut sa gwapong superior ko. Pero ang nakakasorpresa ay ito. Tatay Arturo, pwede po ba akong manligaw kay Sally? Kung mamarapatin po ni Sally at may pahintulot kayo. Ay, akala ko ba magnobyo na kayo? Bakit ka pa manliligaw? Sinagot ka na pala. Tay, etching lang namin yung kanina. Alam din kasi niyang ayaw ko kay Crispin. Alam nyo, kami ng nanay nyo. Wala ding ligawan na naganap. Basta nagkakaintindihan kami.
Ang alam ko lang gusto ko siya at siya naman ay ganun din sa akin. Oh, ang dalawa kayong bunga ng pagmamahalan namin. Eh ate, alam din naman ni Sir Kuya na gusto mo siya. Kasi dati kapag walang pasok, para kang nalugi sa taho kung umasta. Eh ngayon namang nandito lang tayo, daig mo pang pupunta sa party. Naka-lipstick ka pa, tsaka mascara. Kung todo miniskirt ka pa talaga ha? Hoy, alangan naman magpakalosyang ako, bata ko pa, no? Talaga po ba, Tay? Pwedeng ganun lang? Ay nako, pag-iisipan ko muna. Ligawan mo muna ako. Talaga po ba, Tay? Alam niyo po kasi, umabot ako sa ganitong edad pero ngayon ko lang po nakita ang talagang gusto ko eh. Sa kalagitnaan ng masayang kwentuhang nakakakilig, habang nagkakape kami ay naagaw ng malakas na huni ng mga ibon ang aming atensyon. Lumabas kami upang tingnan ang mga iyon. Langkay-langkay na mga uwak ang mga nagliliparan sa himpapawid. Pati mga batang naglalaroy na patingila sa dami ng mga iyon. Nangingitim ang langit sa dami nila. Narinig ko ang sinabi ng matandang bulag na kapitbahay namin. Masamang pangitain daw ang mga uwak. Lalo na't ito ay humuhuni. Ibig sabihin daw ay mayroong mamamatay. Kinalabutan ako sa sinabi niya. Naisip ko tuloy na hanggang ngayon talaga marami pang taga-baryo ang naniniwala sa mga pamahiin. Papasok na kami ng bahay na makita ni tatay ang 3 kapitan del baryo ng mga karatig barangay ang paparating. At si tatay ang sadya nila. Doon sila sa kubo sa likod bahay nag-uusap at dinalahan na lang namin ni Sir Luis ng pagkain dahil hapunan naman na. Ano kaya ang sadya ni na Kapitan Berto at Kapitan Julian? Parang tungkol sa piyestang naulinigan ko kanina. Oo, tsaka yung tungkol sa mga nagaganap dito. Gusto nilang magpatawag ng albularyo. Pero sabi naman nung isa, namatay na daw si Albularyo ang Filino. Kaya yun ang pinoproblema nila ngayon. Ha? Ano? Paano mo nalaman yung pinag-uusapan nila? Oo, tanungin mo mamaya si tatay. Ay, ate, kumain ka na lang. Joke lang yun ni Kuya, sir. Oh, tay? Umalis na po mga kausap nyo? Oo. Bahala na sila sa mga nangyayari. Lalo pat sa susunod na araw na ang piyesta dito sa atin. Baka daw kailangan na tumawag ng albularyo. Kaya lang patay na pala si Albularyong Filino. Ngayon kailangan makakita ng albularyo para maproteksyonan ang baryo sa mga gumagalang aswang. Ha? Nagtataka si Ate Celia na tama ang lahat ng sinabi ni Sir Luis. Pagkatapos namin maghapunan ay nag-usap kami tungkol sa mga balak na mangyari ng mga kapitan. Nagpresenta si Sir Luis na meron siyang magagawa sa mga problemang kinakaharap ng baryo. Iminungkahi ni Sir Luis ang kanyang plano. Mapanganib ito kung tutuusin pero mga sundalo naman kaming sanay sa mga taktika. Isa pa'y mahusay na strategy si Sir Luis kaya malaki ang tiwala ko sa kanya. Naghahanda na kami ng mga gamit sa pagronda nang dumating na ang mga tanod kasama ang mga voluntaryo. Bawat isa'y may mga armas na panlaban sa mga aswang. Pero kakaiba ang armas namin ginawa. Bigla ko tuloy naalala kanina nung ginagawa namin ang mga ito. Lahat yan i-blender mo, Lucas. Yung pinong-pino ha. Tapos itong mga sili, isama mo din. Nakita ko kasi ang sprayer ni Tatay Arturo na ginagamit niya sa pag-spray ng pesticide sa palayan. 2 yon. Kaya tig-isa tayo. Doon natin ilalagay ang mga yan kahalo ng tubig at suka. Gagana kaya to sa mga aswang? I think so. Ang init dito sa katawan, Kuya, sir. Exactly. Mainit sa katawan nila ang suka at sili. Ang bawang naman, kaya silang sunugin. At kapag tinamaan sila sa mata, makatakas man. Nakasisiguro ako mabubulag siya. Ginagawa to ng mga albularyo sa probinsya namin. I love this brilliant idea, Kuya, sir. Magandang gabi ba? Hoy Lucas, ano naman nakakatawa at kumakangisi ka eh? Kala mo binigyan na ni Ding sa'yo ang bato ha? Oh, here they are. Tay, tayo na po. Sama ka na, Sally.
Mahirap na kung maiiwan ka mag-isa dito. Dahil sa mga kaganapan noong nakaraang gabi, ay halos kaming mga nagro-ronda lamang ang naririto sa plaza. Gusto nang umatras ng peryahan dahil sila man ay natatakot din. Ilang kabataang lalaki lang ang nakita ko na naglalaro sa bingo. Ang Ferris wheel naman na pinagkakaguluhan ng unang gabi ngayon ay tahimik na. Dumating ang ilang kabataang opisyalis ng baryo at nagdala ng salabat na luya para sa mga nagbabantay. Pasadong 11:00 na ng gabi nang mabulabog kami ng mga malalakas na pagaspas ng pakpak ng mga aswang. Sinundan ito ng mahahabang alulong ng mga aso. Ibinagsak nila ang katawan ng 4 na lalaking wala ng buhay at isang babaeng bangkay na rin. Mabilis naman kaming nakabawi sa pagkabigla at inulan ng mga sibat ang mga aswang. Malakas ang pressure ng sprayer at water gun, kaya naabot ang mababa pa ang lipad ng mga aswang. Nahagip nito ang mga pakpak nila, dahilan para masunog iyon at bumagsak sila na namimilipit sa sakit. Sugod mga kasama! Buksayin natin ang mga ugas na yan! Diyos ko, nagliliyab ang mga pakpak nila. Ay, hayan pa! Tikman mo tong bawang juice! Mga salot kayo! Effective nga ang ginawa natin, Kuya Sir! Sally, dito ka lang. Tay, hindi po ba sila mga bisita nyo kanina? Anong klaseng aswang mga to? Hindi nila kinakain ang lamang loob ng mga biktima nila pero utak ang kinukuha ng mga aswang na to. Noon, naririnig ko sa matatanda na tangid ang tawag sa mga aswang na yan. Sinisip-sip lamang nila ang dugo ng kanilang mga biktima. May kakayanan din daw silang kopyahin ng kahit sino. Pero ipinagtataka ko kung bakit dumami sila dito. Talagang pinag-iinitan nila ang baryo natin. Mapanganib ang piyestang darating para sa mga residente. 7:00 ng umaga nang lumabas kami ng bahay upang ipagbigay alam sa mga kapitbahay na babalik na kami sa kampo. Sabi ni Sir Luis, kung may kakayahan ng mga tangid na mangopya ng kahit sino, hindi kami dapat makampante dahil maaring isa sa mga kapitbahay ay kinopya nila para magbantay sa mga kilos namin. Inihatid kami ni Tatay at Ate Celia sa terminal ng bus. Matagal na akong nakaupo sa loob ng bus samantalang si Sir Luis ay hindi matapos sa bili ni Ate Celia. Nakita kong may isinuot si Sir Luis na pulseras na asul na perlas kay Ate at Tatay. Paalis na ang bus na umakyat si Sir Luis. Ang pagsasawalang kibuko ay napansin ni Sir Luis. Inalabit niya ako at iniabot ang isang pulang pouch. Nagtataka ako kung ano ito. At nang buksan ko ito ay isang perlas na pulseras. Sinenyasan niya ako na wag na magsalita pa at isuot na lang. Nagpasalamat lang ako sa kanya at ibinaling ko ang mukha ko sa tanawin sa labas hanggang sa makatulog na. 4:00 na ng hapon nang makarating kami sa kampo. Wala kami inaksayang oras at pumili ako ng 5 sundalo na pwedeng magdamit pambabae. Yung hindi masyadong maskulado. Ibinigay agad ni Sir Luis ang plano na aming gagawin. 2:00 ng gabi ay nag-iimpake na ang mga kasama namin sa misyon. 5:00 ng umaga ay nakasakay na kami sa first trip ng bus pabalik sa probinsya. 12:00 ng tanghali ay nasa baryo na kami. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyong lahat. Sa inyong kooperasyon sa aming mga plano. Hangad ko ang ating pagtatagumpay. Alam kong nasabi na ni Luis at Lucas sa inyo ang sitwasyon ng baryo. Ipagpasensya nyo na lang ang mga itsura nyo ngayon, ano? Ang gaganda nyo, mga sexy pa. Oh, kain na muna tayo. Nakahanda ng mesa, halina kayo. Gentlewomen, this is Sally, Lucas' sister and my future wife. Tunay na mahiwaga ang totoong pag-ibig. Sa bagay, ano pa bang hahanapin kay Luis? Maginoo, magandang lalaki at higit sa lahat mabait at mahal ang mga anak ko. Sige, kain na kayo. Para enjoy na enjoy ka sa outfit mo, ha? Bagay naman sa'yo. Ang ganda mo. Correct! Talaga ate. Bagay sa akin tong baby China na hair ko. Feel na feel ko nga eh. Desperas ng fiesta ay marami ng tao sa amin.
Taon-taon ay maraming tumutulong na maghanda ng mga pagkain. Ang mga kababaryo naming kapos sa pamumuhay na tinutulungan namin ay kusang loob na tumutulong. Meron din kaming tinutulungan ni ate na makapag-aral sa kolehiyo. Sina Tatay at Sir Luis lang ang nagronda sa plaza kasama ng mga tanod at mga voluntaryo. Kailangan naming itago ang pagpapanggap na babae para sa gagawing parada bukas. Masayang nagbibiroan ng tropa habang abala sina ate sa pagluluto sa likod bahay nang huminto ang isang sasakyan sa tarangkahan ng bahay. Si Crispin, may dalang bouquet at hinahanap si Ate Celia. Mabilis na napansin ni ate ang mga bulungan ng mga kasamang nagluluto, kaya pumasok agad siya para hindi mausisa si Crispin sa mga naririto sa loob. Iritado naman si ate na hinarap ito. Oh, hi Sally. Flowers for you. Actually, imbitahan sana kita for tomorrow. Lunch sa bahay. I wish you were free tomorrow. Oh, I'm so sorry. I can't go anywhere tomorrow. Darating sina Mayor at dito sila magla-lunch eh. Tsaka hindi ako papayagan ng nobyo ko. Seriously? I mean, I was courting you since dumating ako dito from Europe. Ngayon ko lang siya nakita dito. And now, boyfriend mo na? Naku, magkaka-tension pa yata. Ganda mo ate. Ha? Talas talaga ng pang-amoy ni Kuya Sir, oh. Seriously? We've been together for 4 years now. And I'm a seaman. Kaya madalang akong umuwi dito. Actually, we're planning to get married after Fiesta. And don't worry, you're invited. Well then, congratulations. I have to go. That won't happen. Matalim ang mga tingin na ipinukol ni Crispin kina ate at Sir Luis bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Nasa posisyon siyang lumilingon sa aming bahay nang tumingin ako sa labas. Malakas ang kabog ng aking dibdib ng isang tanawin ng muling nanumbalik sa akin. Napatayo ako nang mapansin ko si Sir Luis na nakatitig sa akin at sinenyasan ako na lumabas kami. Ayaw niyang pag-usapan ang mga naisip ko sa harap ng marami. Siyang nakita mo sa isla, hindi ba? Siyang hinabol natin, tama ba ako? Parang siya. Pero hindi ako sigurado eh. Oo, kahawig niya. Nung oras na hinahabol natin siya at lumingon, alam kong nakilala mo na siya. Pero hindi ka lang kumibo. Hindi mo alam. Nababasa kong iniisip mo kaya wala kang maitatago. Yun ang dahilan kaya ako sumama sa iyo dito. Sana lang, natatandaan mo pang sinabi ko na kakailanganin mo ako dun. Anong gagawin natin, Kuya Sir? Sa nakita kong reaksyon niya kanina, alam kong hindi siya papayag na maikasal si ate sa'yo. Teka muna, totoo ba na gusto mong pakasalan ng ate ko? Yung tungkol sa ate mo? Oo. Totoo lahat. Gusto kong pakasalan ng ate mo. Mangyayari ang sinabi ko kanina. At yung tungkol kay Crispin, alam kong kikilos siya bukas sa kaarawan ng fiesta. Kaya lahat tayo ay dapat maging alisto. Gusto kong malaman ang punot dulo ng kanyang mga kaibangan. Sa tingin mo may kinalaman siya sa mga nagaganap na pagkawala ng mga babae dito? Posible. Malalaman natin yan kapag nangyarang naiisip nating pareho. At kung magkaganon, mananagot siya. Tatapusin kong lahi niya. Wala akong maitago kay Sir Luis pero inamin ko sa kanya ang aking pangamba. Hindi para sa akin kundi para sa mga residente dito sa bayan namin, higit sa lahat para sa aking mga mahal sa buhay. Inakbayan niya ako at sinabing laban ito ng lahat. Kinaumagahan ay abala kaming lahat. Lucas, lagay mo muna ng foundation silang lahat ha. Ako na maglalagay ng makeup nila. Okay, ma'am. Oh, ikaw na, Di Guzman. Kapalan pa natin ang foundation mo para matakpan ang pinagmakata ng mga sumpa mo sa pisngi. Pantay bang mahaba akong balbas? Yung kulubot sa noo at pisngi ko, okay na ba? Okay na yan, Luis. Dapat yung kamay mo. Nilagyan mo din ng klaro ng itlog para kulbutin kapag natuyo na. Magsuot ka ng medalyon, Luis. Para kumbisidong albularyo ka kapag nakita ka nila. Alam nilang may anting-anting ka. Meron nga po tay. Heto po. Oo nga.
Matagal niya nang suot yan ah. Hindi nga kayang totoong may anting-anting si Kuya, sir? Binaybay na ng banda ng musikero ang kalsada sa buong baryo. Ipinapahiwatig nila na magsisimula na ang parada. Halos lahat ng mga tao ay naghihintay ng parada kaya nag-aabang sila sa kalsada. 9:00 ng umaga nang magsimula na ang prosesyon. Kaya nang tumapat sa bahay ay sumunod na ang tropa sa banda ng musikero. Hindi pa nakakarating sa kapilya ang prosesyon ay nangingitim na ang langit at parang nagbabadya na uulan. Ngunit hindi makapal na ulan ang nagpapadilim sa langit kundi ang mga uwak na nagliliparan. Hanggang sa makapasok na ang prosesyon sa kapilya at nagsimula ang misa. 11:45 nang matapos ang misa. Naglisaw-lisaw ang mga tao sa kalsada dahil tanghalian na. Maraming bisita sa bahay ng mga kaklasiko at ate, ang mga kaibigang pumasyal. Naroon din si Mayor na sinadya talaga si tatay. Kain lang kayo ha? Oy, kayo dyan, kuha lang kayo dito. Marami pa to. Kain lang mga kumare! Mag-ipon na tayo ng lakas at baka mamaya mapalaban tayo. Kumain lang kayo dyan at nagbabadyang mga uwak ng pagsalakay. Kailangang handa tayo. Shelly, anak. Makiasikaso mo nga anak ang pagkain ipapauwi kina Mayor at sa mga kasama niya. Sige po, Itay. Ibibigay ko na lang po sa kanila bago tayo pumunta sa plaza. Sige, at maya-maya lang ay magpupunta na tayo sa plaza. May tanod na dumating. Sinabing may mga sasakyang nakaparada sa harap ng plaza na hindi man lang inayos ang pagkakaparada. Ganun po ba? Ay sige po, at aayusin ko na nang makapunta na tayo maaga dun sa plaza. 3:30 na ng hapon na magsimula ang parada para sa gaganaping beauty pageant. Marami mga dayang nagtitinda sa paligid ng plaza. Itinawag sa mikropono ang mga sasakyang wala sa ayos ng mga parada na inilipat ang mga ito sa bakanting lote para maluwag ang daraanan nito. Walang lumalapit sa mga sasakyan para iayos ang mga iyon. Naghinala na ang mga tanod. Kaya sinilip nila ang mga loob ng mga sasakyan, ngunit walang tao sa loob. Napuno ng ingay at palakpakan ng plaza ng tinawag ng host si tatay upang magbigay ng panimulang mensahe. Tinalakay ni tatay ang napapanahong kalagayan ng baryo kaya tinawag at ipinakalala ni Sir Luis na albularyo makakatulong sa sitwasyon ngayon. Kaming mga sexing tropa ay nagmamasid lang. Malalakas na huni ng mga uwak ang tumawag sa atensyon ng mga taong naroroon. Pero hindi lamang uwak ang nagliliparan, kundi kasama din ang mga aswang na animoy paniki. Mabilis ang pagsisid ng mga ito at tiyak sa kanilang dinadagit. Mabilis kaming kumilos na pumunta sa sasakyan ni tatay para makuha ang mga armas namin. Mabaging Panginoon! Dinagit nila mga babae, Luis! Dito sa likod ko, Selly. Sumunod ka sa akin. Sibat yan ang mga hangal na yan! Hayag pa! Maraming pababaang lipad! Lucas! Ang mga armas! Saluhin mo ang bala ko! Oh! Luis! Ang mga dahing tinderong aswang tinan mo! Tinatangay ang dalagang anak ni Aling Pining! Ay, hindi ako papayag na makuha mo siya! Selling, wag! Lumayo ka sa kanya! Gina! Yako ka! Hiya! Okay ka lang? Halika na, bilis! Marunong pala ng martial arts ang mahal ko. Maraming aswang ang lumusob at kahit anong bilis ng mga kilos namin ay mas mabilis sila. Maraming tangid ang napaslang namin. Pero sa dami nila ay mayroon pa ding mga kababaihan ang natangay ng mga aswang at ang iba'y kinaladkad ng mga aswang na nagpanggap ng mga tindero. Naisakay sila sa mga sasakyang nakaparada. Sinamantalang nakikipaglaban kami kaya naisakay ang ilan. Pero hindi sila nakalayo ng ganoong kabilis dahil binutas namin ang mga gulong noon. Mabilis kaming nakahabol sa mga sasakyan ng aswang at nagawa naming mailabas ang mga babaeng tinangay nila. Hindi ko napagtuunan ng pansin ang mga pabulusok na mga lumilipad na halimaw. Malakas na hampas ng pakpak ang tumama sa ulo namin kaya nawalan kami ng malay. Hindi ko na alam na nakita pala ni Ate Celia na inililipad kami ng mga aswang. Sa paghabol niya sa amin ay may dumagit sa kanya. Selly! Hintayin mo ako
Ayoko! Hindi ako papayag na maagaw kanya sa akin! Alam ko kung saan kanya dadalhin. Hey, Luis! Nakita kong natakay nila si Selly. Si Lucas man at ang tropa ay wala na sa pwesto nila. Hindi kaya... Oh, hindi. Diyos ko, huwag mo pang bababayaan ang mga anak ko. Huwag po kayo mag-alala, tay. Dito lang po kayo. Kung sakaling may sumalakay pa, ang suot yung pulseras pati na rin sina Lucas at Selly ay magkakaugnay sa akin. May lakas po yan, tay. Magtiwala kayo. Sige. Kung ganon, mag-iigat ka. Ayon kay Sir Luis, ang mga pulseras ay may lakas. Ang kwintas niyang suot ang maghahatid sa kanya sa kinaroroonan namin. Natuntun niya kami. Mataas ang bakod ng bahay. Kahit maraming bantay sa loob ay nakapasok siyang hindi nakikita ng mga kalaban dahil sa taglay niyang agimat. Maingat ang bawat hakbang niya upang hindi maramdaman ng mga bantay. Sa loob ng bahay na pinagdalhan sa amin, ay nagkita kami ni ate. Sa kabila ng mapanganib naming sitwasyon ay bumangon ang tapang sa aming dalawa ni ate. Madilim ang silid na yun, pero nang hawiin ko ang kortina ay nakita ko ang mga babaeng nadagit nila. Umingit ang pinto at unti-unting bumukas ito. Isang pamilyar na figura ang iniluwa ng pintuan. Tumigil kayo sa kaiiyak mga kutog lupa! Ikaw? Mga walang iya kayo? Anong gagawin niyo sa amin? Tahimik lang tayo para hindi nila tayo mabistong. Di tayo totoong babae. Ikaw pala ay kasama din. Ikaw ang kinahihibangan ng anak ko, hindi ba? Ang totoo, ayaw ko sa'yo. Pareho lang naman ho nararamdaman natin. And to be honest, I rejected your son multiple times. Hindi ko pinangarap na maging parte ng pamilya niyo, no? Tama palang ayawan kong anak niyo. Lahing aswang kayo. Kayong mga walang kwentang babae ang magdadala ng binhi ng mga aswang. Sa inyo magmumula ang mga bagong henerasyon ng aswang. Dapat nga magdiwang kayo eh. Akala mo papayag ako masampal mo, ha? Bilis kumilos ang kamay ko may bracelet. Hindi ko inakala na ang babaeng sosyal na kagaya ni Rosita ay parte ng ganitong uri ng krimen. Ngunit pinatutunayan lamang na ang isda ay nauhuli sa kanilang sariling bibig. Ibig lamang patunayan na ang mga pagdududa ko sa katauhan ni Crispin ay totoo. Si Rosita naman mismo ang nagsabi ang babae ay gagawin nilang baby maker ng mga aswang. Kaya pala kahit marami ang napapaslang ng mga aswang ay habang takot ang mga babae na karamihan sa kanila ay mga minor de edad pa.
Mga aswang ay nasa gitna ng mga malawak na taniman ng mangga ay pag-aari ng tinatawag na matatandang taga rito na Don Abue. Isang mayamang mga lakal daw na dayo dito mula sa parting norte ng Luzon. Itinayo ang bahay na ito matapos mabili ang mga lupaing karatig ng kinatitirikan ng malaking bahay at ginawang taniman ng tubo. Merong malawak na salas at malaking kusina, 4 na kwarto, at kanina nang makalabas kami sa unang silid ng unang palapag ay napansin ko 4 pang pintuan ang meron doon. Nakalakang mga pinto. Kaya puwersahan namin ito minuksan at tumanbad sa amin ng mga 8 babae na mga buntis. Ayon sa kanila ay hindi nila kilala ang ama ng kanilang ipinagbubuntis dahil nilapastanganan sila ng mga aswang ng paulit-ulit. Dahil nakagapos ang kanilang mga kamay at paa ay hindi nila nagawang makapanlaban. Natatakot sila sa mga sanggol sa kanilang mga sinapupunan dahil posibleng ito'y mga aswang din. Aswang din ang isisilang nilang sanggol. Kailangan natin silang tulungan. Narska Lucas, meron tayong magagawa para mailigtas sa mga babaeng to. Alam kong nasa isip mo, Kuya Sir. Oo, alam kong kaya mo. Kaya mo ba? Kaya ko, pero wala na tayong mga instrumento dito. Sige. Akong gagawa. Pero huwag kang matatakot sa akin. Ipangako mo na hindi mo sasabihin kahit kaninong makikita mo. Oo, pangako. Isinara niya ang pinto. Inilabas niya ang kanyang medalyon at hinipa niya iyon. Ilang saglit pa ay namayapa ang mga babaeng buntis na nag-iiyakan. Pinuhat naming isa-isa ang mga ito sa pinagtabing kama. Pumuesto kami sa paanan ng mga ito. Binuksan niya ang suot na polo at bumaling sa akin. Napansin ko naging asul ang kulay ng kanyang mga mata. Unti-unting lumalabas sa kanyang dibdib ang mga tentacles. Napaatras ako sa pagkabigla ngunit sinapu niya ako sa likod. Ang bawat tentacle na ito ay mayroong matalas na kukong nakapayuko. Saksi ako sa mga kilos ng tentacles at sabay-sabay ang 8 galamay na lumapat sa tiyan ng mga buntis. Kumikilos ang mga ito na parang dinadama ang laman ng tiyan. Nang iangat nila ay parang nilagyan ng likido ang tiyan ay ilang sandali pa'y hiniwa ang tiyan at dinukot ang laman noon. Ang bawat ilabas ng mga galamay ay nilalamas nila at sinisigurong wala na itong buhay. Kakailanganin kong tulong mo, Lucas. Ilagay mo sa isang kumot ang lahat ng mga fetus na yan. Sunugin natin. Oo. Naghihilom ang mga sugat, Kuya Sir. Sa laway ng mga galamay mo. Tingnan mo. Baka dumating na si Tatay Arturo. Kunin mong sprayer doon. Kailangan matupok ang mga yan. Sige na. Oo. Sandali lang. Sige. Bilisan mo lang. Alam kong himala ang nangyari. Marami sana akong itatanong ngunit hindi ito ang tamang oras para mag-usisa. Nababalot ng hiwaga ang pagkatao ni Sir Luis. Kusang bumalik ang mga galamay sa kanyang dibdib at bumalik ang kulay brown ng kanyang mga mata. Paglabas ko ng silid na yon ay naroon na rin si Tatay. Sa labas ng malaking bahay ay nandoon ang sasakyan ni Tatay kaya nagmamadali akong kunin ang mga sprayer na naroroon. Tama si Sir Luis, aswang nga ang ipinagbubuntis ng mga babaeng biktima. Dahil nang maisprayan ko ang mga ginawa naming solusyon at nagliyab ang mga ito, pinalabas namin ang mga babae na parang walang nangyari sa kanila. Dumating ang mga pulis na ipinadala ni Mayor. Ayos lang ba kayo? Walang nasaktan sa inyo? Ayos lang po, Tay. Naialis na po ba ang mga babae? Naisakay na mga nasa labas. Babalik pa ang mga pulis dito. Okay lang po, Itay. Bakit may dugo ka sa dibdib, Luis? Nasaktan ka ba? Hindi. Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Hintayin niyo lang magising ang anak ko. Sisiguraduhin kong paglalamayan kayo! Sino yun? Siya po, Itay. Ang ina ni Don Crispin. Ang maganda itsura pala niya, palabas lang. Dahil siya'y kasabot ng kanyang anak na aswang. Nag-aalaga ng mga halimaw. Ako? Buhay ka pa pala, Taksil! Rosita! Kilala ni Tatay si Rosita at tinawag nitong Taksil si Tatay. Nagtinginan kami ni ate kung ano ang ibig sabihin ni Rosita. Malakas ang boses ni Rosita na alam kong sinasadya ng ilakas upang may makarinig sa kanya. Umakyat si Sir Luis sa unang palapag ng bahay dahil meron siya naaamoy at nararamdamang tao sa itaas. Sinundan ko siya ng tingin, ngunit naagaw ang atensyon ko sa ingay ni Rosita.
Ayon sa kanya ay matalik silang magkaibigan ni nanay. Batchmate sila nung high school. Ngayon sabay silang mag-aral ng kolehiyo at sa universidad ding iyon ay nakilala nila si tatay. Pareho silang nagkagusto kay tatay. Ngunit si nanay ang niligawan ni tatay. Sa labis na galit ni Rosita ay umiwas siya kay nanay. Subalit palihim siya nagpupunta sa tirahan ni tatay. Ayon pa kay Rosita ay ginamitan na niya ng gayuman si tatay ngunit ibang ito kay nanay. Hindi siya sumuko kaya pinaikot niya si tatay ngunit nagawang tumakas si tatay upang magpakasal kay nanay nang apurahin upang hindi siya mapilit ni Rositang magpakasal dito. Hanggang sa dumating sa bayang ito si Abue at ibinenta siya ng mga magulang niya sa mayamang estranghero na kailanman ay hindi niya minahal. Kung pinakasalan mo sana ako, hindi ako nagdusa sa piling ni Abue. Dahil sakit ng katawan lamang at hirap ng kalooban ang ipinaranas niya sa akin. Sa kabila ng mga luho na ibinibigay niya. Kailanman ay hindi niya ako tinuring na asawa. Hindi ko alam ang mga tinanas mo dahil bigla ka nalang nawala. Matagal kang hinanap ni Roselia dahil mahal ka niya. Kapatid ang turing niya sa'yo pero ikaw ang umiwas sa kanya. Sinungaling! Kung talagang mahal niya ako bilang kaibigan, sana'y nagpaubaya siya na ako ang pinakasalan mo! Tama ka. Gusto niyang magpaubaya. Ipinagtutulakan niya ako para pakasalan ka. Pero pasensya ka na. Mahal ko si Roselia at kailanman hindi kita nagustuhan. Masakit sampalin ang katotohanan ngunit kung ito ang magpapalaya sa mabigat na damdamin, dapat nga lang. Kita ko ang panlulumo ni Rosita sa kanyang narinig. Ang kaninang matapang na imahe ni Rosita ay para siyang napitpit na luya. Nilamon ng kahihiyan ang buong katauhan niya. Samantala ay naisip kong lumabas para kunin ang mga armas na ginawa namin. Mabuti na lang at nakuha ni tatay talagay sa sasakyan niya. Nagmamadali akong bumalik sa loob at narinig ko ang lahat ng mga ginawa ni Rosita kay nanay na lalong nagdagdag ng galit sa amin ni ate. Kaya tama lang sa palagay ko ang ginawa ni Ate Celia. Dahil napigil niya ang kanyang sarili na ilabas ang galit kay Rosita, umakyat ako sa itaas upang sundan si Sir Luis. Ayos lang. Mahabang panahon na ba na ang nagdaan? Ang lahat nagsakit at hirap. At dusang pinagdaanan ko'y nagbayad na sila. Anong ibig mong sabihin? Nagmatuklasan kong isang aswang si Abue. At gusto niyang dumabi dito ang kanyang lahi. Ay ako mismo ang gumawa ng paraan upang hindi ako magbuntis. Isang anak lang ni Abue ang binuhay ko. Ako din ang pumatay sa halimaw na yon. Pinainom ko siya ng pampatigil ng tibok ng puso. Saka ko pinugutan ng ulo at nagtungo sa Europa. Bumalik lamang ako dito nang malaman ko may sakit si Roselia. Ako ang nag-inject sa kanya ng pampatigil ng tibok ng puso. Napakasama mo talaga! Itong bagay siya! Hindi ka tatigilan hanggang sa mabura yung mukha mo! Ang sama mo! Iyon ang nababagay sa kanya! Para akong sinuntok sa dibdib sa mga sinabi niya. Sisipain sana ni tatay si Rosita ngunit pinipigilan siya ni ate. Dalawang mag-asawang sampal ang ibinigay ni ate at halos mamaga ang magkabilang pisngi ni Rosita. Hindi namatay si nanay dahil sa sakit sa puso, kundi pinatay siya ni Rosita upang paghigantihan. Palabas na ako ng kwarto nang pinasok nang nakita kong nakatayo at nakikinig ang alam kong aswang sa itsura niya. Makinis ang ulo, payat ang mga braso at binti. Mahabang payat ang mga daliri na may rumahabang kuko. May pakpak ng paniki at buntot na halos sumayad sa sahig. Wala kaming kamalay-malay na nakikinig pala si Crispin. Napatakbo si ate kay tatay nang makita si Crispin sa ganoong anyo.
Ano to? Napakaraming alahas nito. Mga baretang ginto. Ang daming mamahaling bato at perlas nito. Hindi kaya ito ang... Tama ka. Siya lang din ang nagnanakaw sa isla. At ang lahat ng ginagawa niya ay binibintang nila sa mga turista. Halika sa kabila. Ang daming kribyata dito. Oh, itong nursery nila? Oo. Tingnan mo mga sanggol na ito. Lahat yan ay mga aswang. Kaya dapat nating lipulin ang mga yan. God! Mga utak ng tao ang laman ng ref. May blender? Biniblender nila mga utak at ipinapasuso sa mga sanggol. Anong kabaliwan to? Tama ka. Itong ipinapasuso niya sa mga sanggol na yan. Brain contains a high-quality nutrients such as iron, zinc, and copper at omega-3 para lumaking malusog ang mga sanggol na ito. Anong gagawin natin sa mga sanggol na to, sir? Kailangan puksain sila. Sakto. Dala mong sprayer. Habang ikinakasak ko ang sprayer ay tinitigan ko ang mga sanggol na naroon. Nakaramdam ako ng awa sa mga batang ito na wala namang malay sa kanilang katauhan ay mapapawi na agad sa mundo. Ngunit kailangan bago pa sila magkamalay at maging mapamuksa. 10 sanggol ang naririto at bawat isa sa kanila ay nakahiga sa crib. Sinisimulan ko mag-spray at ang unang natamaan nito ay direktang kumisay at nagpapalahaw ng iyak habang nagliliyab. Dahil sa amoy ng bawang at sili ay nabulabog ang mga natulog na sanggol. Sabay-sabay sila nag-iyak. Tutupukin ko mga anak mo magiging mga alimaw din! Ang bagal mo naman! Ako nang lalapit sa'yo! Nilundag ni Sir Luis ang nakatihaya pang si Crispin. Paglapat ng mga paa niya, ay 2 galamay ang tumimo sa magkabilang pakpak at ang 2 ay sa paa. 2 naman ay sa mga braso ni Crispin. Umangat ang 2 pa at buong puwersa itong dumapo sa magkabilang tagiliran at bumaon. Isang malakas na hiyaw ang pumalahaw sa buong kwarto. Nang ang bawat galamay ay pahiwang bumitiw sa katawan ni Crispin. Nahati ang katawan nito at ang bawat parte ay iba't ibang direksyon ang napuntahan. Binalot ng kilabot ang aking buong katawan. Pakiramdam ko ay babaliktad ang aking sikmura sa gutay-gutay na katawan ng aswang. Lalo na nang makita kong lumalabas ang mga laman loob nito. Pero kahit ulo lang nakabit sa itaas na bahagi ng katawan ay hambog pa rin ito. Kasabay ng pagliyab ng kwartong yun ay lumabas kami para salubungin ang mga dumating pang mga aswang. Tila ng isang galamay ang